So dito sa Edmonton mga ka-angel, marami pong mga bridge. So dito mga ka-angel, nakikita nyo yung bridge na yan. Yan po yung bagong latest na bridge ng Edmonton. Ayan, maganda po yan. At yan yung so papasok na po to. Ayan po yung legislative building pala mga ka-angel. Yung ano doon sa kaliwa. So ayan, parating na po tayo dito mga ka-angel. Tingnan nyo po yung ganda ng view mga ka-angel. Ayan yung bridge na maganda. Ayan. Tingnan nyo po yung skyline ng Edmonton. Ayan, ganda ng view. Ang ganda ng... So talagang maganda po yung pagkaka-city planning. Yung Edmonton mga ka-angel may pagkahawig sa San Francisco, California, dahil po hill, paakyat po yung mga daan ba. Hola mga ka-angel, ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po mga ka-angel ay pupunta tayo ng downtown Edmonton na naman. At ating babalikan yung isang area doon na nakita natin kagabi na maganda. So tara po at ipapasal ko po kayo, tara. So ang temperature po ngayon mga ka-angel ay nasa 87 degrees. Malamig talaga mga ka-angel. At iba talaga yung Edmonton. Nasa north kasi medyo malamig-lamig. Pero other than that, it's a beautiful city po mga ka-angel. So kahapon mga ka-angel, hindi tayo nakaikot dahil yung nakaikot-ikot sa outdoor dahil maulan, maambon-ambon. Kaya ang ginawa na lang po namin ay pumunta kami ng West Edmonton Mall. Kaya so ang problema naman po mga ka-angel ay maaga nagsara dahil sa Canada po kasi binabalyo nila yung siguro yung work tsaka school the next day. So Sunday usually kahit may holiday pa sa kinaumagahan talagang maaga nagko-close ang mga establishment. Usually mga 6, 7 close na. Pero pag regular day mga 9, minsan may mga 10 PM po sa gabi yung mga mall, other establishment. So kaya ganun po. Nag-ikot na kami sa Edmonton, kumain na lang at pumunta kami ng Galaxyland na dating indoor largest indoor playground, parang ganun. Yung may mga rides. So magsasara na rin sila kasi mga ka-angel. Nabubulol na ako mga ka-angel kasi salita ako ng salita. So, What? So yan po. At ating babalik sa downtown na naman. At sasamahan nyo ako ulit mga ka-angel. At ipapakita ko ulit, lalong-lalo na yung mga kapatid natin dyan sa Pilipinas, mga tropa natin dyan sa Pilipinas, ay magkaroon kayo ng idea kung ano yung top 2 biggest city ng Alberta, yung Calgary at Edmonton. Pagkasakali po kayo ay mag-apply sa Canada, ay meron kayong idea kung ano yung mga city na patok sa inyo. Like I said po mga ka-angel, hindi ko po hindi kumbaga sinasang-ayunan yung other city, pero po kumbaga smart matter, magiging smart patok yung Edmonton at Calgary. The best po mga ka-angel kasi big city po sila, sa metro city. So talagang okay na okay, sakto lang mga ka-angel. Unlike po kasi sa big 3,
Yung Toronto, Montreal, Vancouver na sobrang busy at maraming tao, siyempre malalaking city yun. Kung kumbaga minsan kasi pagka crowded parang nakaka-suffocate. So mas maganda yung sakto-sakto lang. Malaking city pero sakto lang yung mga tao. So ayan po yung Alberta at Calgary, mga ka-angel. So ito po ay nasa freeway tayo ulit. Isa 110 km/h freeway. So yun, mga ka-angel. At may police doon kanina, mga ka-angel. Buti nag-reduce speed tayo. So sa right po, yan yung South Common, isang strip mall. So ingat-ingat tayo, mga ka-angel, kasi tulad ng sinabi ko paulit-ulit na maraming police po talaga ngayon sa gilid-gilid na nagbabaril ng mga speed, yung mga speed. Mahirap po mahuli, abala, at magbabayad po tayo. Masayang din po yung, mga ka-angel. I-grocery na lang po natin yun. So approaching na po tayo ng downtown, mga ka-angel. Ito ay yung Gateway Boulevard. So andito ngayon sa Gateway Boulevard, mga ka-angel. Doon po sa kabila, doon po banda, mga ka-angel, doon banda sa kabila, kasi ginawang one way po kasi ito. Yung isang kabilang direksyon, yun po yung Calgary Trail. So pa north po tayo at dadaanan na naman natin yung magandang view. So alam niyo po yung Edmonton, mga mga ka-angel, ay ang population niya po ngayon ay nasa more or less po, mga ka-angel, kasi iba-iba po kasi yung mga researchan ko ng mga information. Pero nagkakalapit lang po yung mga numbers. So around more or less po ngayon ang population po ng Edmonton ngayon is nasa 1,200, more or less 1,200,000, and it's growing very fast yung rate niya po sa population increase. Much more po sa Calgary, mga ka-angel. So sa Calgary po ngayon ay nasa more or less 1,500, 1,500,000. So ganun po yung numbers. So talagang yung dalawang city na ito ay nag-grow talaga. Dahil tulad ng sinasabi ko paulit-ulit, marami po talagang lumilipat dito. Mga ka-angel, alam nyo, way back 5 years ago nung pumunta kami dito, hindi pa ganun daming sasakyan. Ngayon po, kahit po holiday at saka weekends, talagang sobrang dami. Talagang mapifeel mo talaga na malaki yung pinagbago ng city, na yung dalawang city ng Alberta, dahil hindi po ganun ka-crowded noon. Maluwag na maluwag ang daan, tsaka less car. At aside from that po, yung development din po ng mga real estate, yung mga communities, bahay, buildings, ang laki po ng pinagbago. So tulad po ng sinabi ko, yung doon, yung mataas ng building doon sa dulo sa downtown, yung Stantec Tower, wala pa yan noon, mga ka-angel. Nung pumunta ako dito first time ko, ang pinakamataas pa po noon, mga ka-angel, ay nasa Calgary, yung Bow Tower na may ulo sa baba, na may simbol ng ulo sa baba. Ngayon nung pagka-construct po kasi nung arena dyan, yung Rogers Place, sabay-sabay na po itinayo din yung Stantec Tower na yan, tsaka yung JW Marriott. So isa new area ng business district ng Edmonton. Kaya talaga din super busy po yung mga ano dyan. So yan, mga ka-angel, wag po tayo ibibit ang yelo, kasi may ticket po yan. Yan na lang po natin na mag-grade at intayin na lang natin yung ano natin na maging green din siya. So mga ka-angel, meron akong katabing pulis. Wag tayo magpapahalata na gumagamit ng cellphone, kasi po mga ka-angel, dito po sa Canada, especially po dito sa Alberta, may batas po, lahat po yata ng province, bawal po humawak sa cellphone.
na habang nag-driver kayo. Pinapayagan lang po yan. May exemption po yan kung kayo ay taxi driver or yung ride sharing company, driver kayo ng mga ride share. Kasi kailangan nyo pong kalikutin yung phone nyo para sa mga GPS. Pero pag aside hindi kayo ganon, driver kayo sa private car, ay bawal po kayong humawak ng cellphone habang nagda-drive. Ayan po mga ka-angel, nasa harapan ko lang yung pulis, so pinalagpas ko na para hindi tayo nakikita kasi marami tayong cellphone ngayon sa harap mga ka-angel. Gamit natin sa pagbibideo. So may ticket po yan mga ka-angel at demerit points, so ingat po tayo. Kasi high-tech po ngayon na ang mga pulis dito sa Canada, may mga sensor yan kung tinatouch nyo yung cellphone nyo. Kasi maraming video na rin na lumalabas na detect ng mga pulis. So ang ginawa ko mga ka-angel, tinaas ko yung kamay ko, nilagay ko sa ulo ko, yung isa kong kamay nilagay ko sa manabela, steering wheel, para nakikita nila na hindi ako mahawak ng cellphone. Angel, magte-turn right tayo dito. Dadaan tayo dito mga ka-angel sa mas maganda na view. Huwag na tayo dumaan dito banda. At makikita natin naman yung ibang way. So ayan mga ka-angel, at malapit na naman tayo sa pulis. Yung mga pulis dito mga ka-angel sa Canada ay mababait yan. Marunong rumespeto sa mga tao na ordinaryong tao katulad natin. Magalang yan mga ka-angel. At isa po mawala mga ka-angel, yung ugali natin sa Pilipinas na nangungutong ay yung parang ano yun, yung lalagayan natin yung pulis, yung bibigyan natin ng pangkape o pang pera, ganon. Di bawal po dito yan mga ka-angel. Kung once na nagganon po ginawa nyo, invest po na maawa sa inyo at ma-absuelto kayo sa kaso nyo, baka dublehin pa yung ticket nyo. Dahil very strict po yung government na wag ganun. Kasi gusto nila yung police ay may credibility sa pagpapatupad ng batas dito. Kaya wag tayong gagawin yan na sir, gusto nyo pang kape sir, wag ganun mga ka-angel. Kasi baka mas lalong lumala pa ang kaso natin kung ganun ang gawin natin. Yung mga polis dito mga ka-angel ay respetado dahil marunong silang rumespeto sa mga tao. At mababait yan mga ka-angel. Kung kayo naman ay nakikita nilang hindi nyo sinasadya yung ginawa nyo, minsan binibigyan kayo ng chance, hindi kayo huhuliin o bititiketan. So mag-advise lang yan na next time be careful, na make it sure na ganito, ganyan. So ganun po ang gawin natin. Magpaumanhin tayo, mag-sorry kung anong ginawa natin. At siguradong maawa ang mga pulis. Tsaka makikisig yan mga ka-angel. Magaganda ang katawan. Talagang fit na fit sila sa pagpapatupad ng batas. Hindi po malalaki ang tiyan. Kaya nangangailangan ng pulis dito mga ka-angel. Kung may background kayong pulis, baka pwede kayong pumunta pala sa website ng Calgary Police or Edmonton Police, kasi nangangailangan sila ng mga enforcement officer, yung mga police talaga, mga peace officer. Dahil siyempre yung Canada hindi naman ganun kalaki yung population, kaya nga po naging diverse country siya dahil inopen nila yung economy nila sa iba't ibang bansa na kahit pa refugee yan, yung mga ibang lahi tinanggap na nila para lang magkaroon ng malaking population at labor force para sa economy nila. So kaya ganun, kung pumunta kayo sa Canada mga ka-angel, hindi po ibig sabihin na puro puti yan, sari-saring tao. At ang kagandahan mga ka-angel, walang discrimination. Kahit po yung mga Canadian, kahit hindi porket tayo ay pumunta dito sa country nila, respeto po nila kayo.
Hindi nila parang dinadown, ito hindi taga rito to, bakit ko ganun. Hindi po ganun, mga Angel. Yung mga puti, the best, mga Angel. Marunong silang rumespeto at kahit sino pang anong lahi ka, talagang ilalab ka nila. At alam mo yung mga Angel, pag Pilipino ka, yung mga puti, yung mga Canadian, laki po ang paghanga nila sa atin dahil yung hardworking natin, yung pagiging hard work, respect, at yung pagiging religious natin ay hinahangaan po ng mga Canadian. Kaya bilang isang Pilipino, mga Angel, ay very proud po ako dahil ako ay Pilipino, dahil kasama na ako doon sa mga talagang hinahangaan ng mga Canadian. Every time po na makaka-encounter ako ng mga makaka-encounter ako ng mga tawag dito, yung mga Canadian, tatanungin nila sa'yo kung saan ka o ano. We love Filipinos, mga ganon, gumaganon sila. I like your food, mga ganon sila. Dahil po marami silang, lalo po yung mga kapatiran nating mga caregiver, mga nag-aalaga sa mga nani, nag-aalaga sa mga bata, mga anak ng mga Canadian. Naku, tuwang-tuwa sila sa kanila dahil ang gagaling nila mag-alaga daw. Kung kaya nga pagka mag-hire sila, preferred nila Pilipino dahil iba yung kalidad ng isang Pilipino, mga Angel. Kaya po, mga Angel, be proud to be a Filipino. Pag andito po kayo sa Canada, huwag niyo pong ikahiya, maging proud po kayo dahil hinahangaan nila tayo at rinirespeto. So ito, mga Angel, at approaching tayo dito sa isang way na papunta po ng downtown. Ayan, mga Angel, nakita nyo po yung bridge na yun, mga Angel. Bridge po yan, high level bridge tawag nila dyan. Yan yung dalawang may bridge sa taas, ay pwedeng daanan sa taas at pwede ring daanan sa baba. So dito sa Edmonton, mga Angel, marami pong mga bridge. So dito, mga Angel, nakikita nyo yung bridge na yan. Yan po yung bagong latest na bridge ng Edmonton. Ayan, maganda po yan. At yan yung pasok na po to. Ayan po yung legislative building pala, mga Angel. Yung ano doon, sa kaliwa. So ayan, parating na po tayo dito, mga Angel. Tingnan nyo po yung ganda ng view, mga Angel. Ayan yung bridge na maganda. Ayan, tingnan nyo po yung skyline ng Edmonton. Ayan, ganda ng view. Ang ganda ng, so talagang maganda po yung pagkaka-city planning. Yung Edmonton, mga Angel, may pagkahawig sa San Francisco, California, dahil po hill, paakyat po yung mga daan ba. Tulad po dyan, paakyat po yan. Ganyan po sa San Francisco, California. So may pagkakahawig siya dahil nasa hill. So turn right po tayo dito. At susundan lang po natin yung ambulance. Ayan. So isa na naman po yung stadium dyan sa may bandang right, mga Angel. Marami pong stadium dito, mga arena, dahil yung Edmonton is a city that has so many sports team. And then may team sila sa mga hockey, sa soccer, sa football, baseball, na talagang magagaling po. Especially po yung hockey ngayon, mga Angel, nakapasok po sa playoff yung Edmonton Oilers. Kaya busy yung city ngayon sa pag-host ng mga, kung may mga games. So dito tayo, mga Angel, kailangan natin yata dito mag-right. Dito ta. So dito, so ayan, mga Angel. Dito, mga Angel, nung isang araw nandun tayo sa taas. Ayan yung Fairmont Hotel. Yan, kikita nyo yung landscape, mga Angel. Pinapaganda na naman nila yung mga grass para ready for summer na naman yan. Mga Angel, bibisitahin natin to sa fall season.
Kasi alam kong hindi pa namin nasubukan yung full season dito. Maganda yung view sigurado dito dahil na mag-yelo-yelo. Daming puno. Oh, this is the bridge mga ka-angel na tumawid tayo dyan noon. Pumunta tayo doon sa kabila. Nandun tayo sa taas noon mga ka-angel. At pabigyan natin yan. Yan, ganyan mga ka-angel. Pag bibigay tayo, walang mawawala sa atin kung mag-giveaway tayo sa kapwa nating driver para iwas aksidente. Ito pala yung Edmonton Convention Center mga ka-angel. Ayan. 230 po dito pag nagpa-flash lang siya. Oh, may crab apple doon mga ganyan. Crab apple parang cherry blossom. Louis McKenney. Kaya mga ganyan, kabara talagang San Francisco kasi packet siya. So, turn left tayo dito. At nakakit na po tayo. At tingnan natin mga ka-angel kung may mga fireworks o celebration dito dahil Victoria Day po ngayon ay holiday. Wala pong pasok ang mostly mga government offices tsaka pati na rin po yung mga private company. Mayroon po siyempre yung mga mall, mga restaurant. Konting information po, yung Victoria mga ka-angel is pangalan po yan ng dating queen. Yan po ang great grandmother nila King Charles or great grandmother ni Queen Elizabeth II. Lola nila, dating queen ng British. Of course po kasi related pa kasi yan yung Canada sa British dahil po ang government po ng Canada is a monarchy. It's run by the Queen of Britain, pero meron independence na under the Prime Minister naman po yan. So may kumbaga independence siya kahit pa under the Royal Queen ng British o King na ngayon dahil namatay na po si Queen Elizabeth, si King Charles na ngayon. So kaya related pa rin po ang Canada sa Britain, sa UK. Kaya binigyan sila nila ng kunting parang honor kay Queen Victoria. Kasi si Queen Victoria mga ka-angel, siya yung parang Mother of Confederation, parang ganon, yung nabigyan ng independence yung Canada, mga ganyan, mga ganong history. Kaya paggalang sa kanya ay nagkaroon ng batas para magkaroon ng Victoria Day para pagkilala sa kanya sa kanyang nagawa sa Canada. So yun po mga ka-angel, kunting kalaman. Kaya very po important yung Victoria Day sa Canada. So yan po, may tumawid ay respetuhin natin mga pedestrian dahil priority po ang tao dito. Hindi pwede yung Pilipinas style po mga ka-angel na mag-uunahan yung tao sa sasakyan. Kahit may jaywalking na tinatawid pa rin ng mga tao. Tapos kahit pa pedestrian na yung ilaw yung car tumatawid pa rin. So kaya may mga nababangga. Kaya sana may pagbabago yung mga ganong nangyayari sa atin sa Pilipinas. Tulad mga ka-angel, naka red light na pero hintayin natin na mag green, walang talagang tumatawid. Ito pala ay isang linya ng train ng Edmonton mga ka-angel kasi may relays siya. So subukan nating siguro doon tayo mag left mga ka-angel sa kabila. Parang maganda sana yata doon mga ka-angel na mag left kasi may parkingan. Pero mag left tayo. Oh, wala, no left turn mga ka-angel. Naku po, doon na lang tayo sa kabila.
Kasi one way po siguro. So ayan po yung bus ng Edmonton, blue. Sa Calgary, red. Parang kumbaga yan sa politika sa atin mga kaidol ay unit team. Red tsaka blue. Pansin nyo yung mga sakyan mga kaya, yung tulad ng mga kaindel, may plug po ng Oilers kasi po nakapasok po yung Edmonton Oilers sa playoff sa National Hockey League. Kaya talagang sinusuportahan po nila yung team nila dito, yung City of course. So kung Alberta ka po, kasama ka na rin doon dahil Alberta po yung Edmonton kahit po hindi nakapasok yung Calgary Flames. Parang may mga yung Edmonton Oilers po kasi may magali po talaga player sila ngayon na nakuha, kaya talagang pambato nila, kaya nakapasok sila sa playoff. Yung National Hockey League mga ka-Angel ay yan yung kumbaga US-Canada team. Parang NBA po yan na may mga team from US tsaka Canada. Kaya sikat po yan dahil US at saka Canada po yung league na yan. Yan, mag-u-turn tayo makanya, babalik tayo doon. Kaya kita yung mga kanya, yan, yung mga building na yan, yan yung Ice District. Kung saan po andyan yung Rogers Place. Ayan, talagang magtatayo sila dito ng mga building for sure. Ayan, yung Stantec Tower. So balik tayo doon mga Angel at punta tayo sa bandang Royal Alberta Museum. Doon sa may magandang picturean doon. At mamaya mga ka-Angel, at pagka uuwi na tayo going back to Calgary, ay dadaan tayo dito sa Premium Outlet Mall. Parang katumbas niyan ng Cross Iron Mill sa Calgary. At titingin-tingin tayo kung may mga magandang deal. At para makapag-unwind tayo doon, relax muna bago lumarga sa Calgary. So right po tayo dito. Dito sa area na ito mga ka-Angel, ay ito yung mga area ng mga government offices, head offices ng mga Alberta, like sa mga Alberta Health, mga yung student loan, Alberta student loan, yung process po ng mga PR, permanent residency dito po sa area na ito. Kikita nyo po kasi usually ang building ng mga government is usually parang wala siyang pintura. Parang old style building. Yun yung mga pintura, ayun yung mga building ng mga government offices. So approaching po tayo ng Rogers Place mga ka-Angel. Ito yung sinasabi ko na Stantec Tower tsaka JW Marriott. Ayan, tallest building in the Western Canada. Ayan, maganda mga ka-Angel, di ba? Ayan, titignan nyo naman yung Rogers Main Street mga ka-Angel. Tingnan nyo man, nakita nyo naman po yung mga ka-Angel, yung Rogers Place. Talagang talaga pong world class po talaga yung kanyang tsura. Ang pagkatitignan nyo po sa Google Map mga ka-Angel, sa Google Map, ang hugis po ng building na yan, yung hugis hockey, yung tako, yung pamalo ng hockey. Kaya talagang dinesign nila na pang hockey yung na yan. Ayan po, Ice District. Yan ang tawag po dito sa area na ito mga Angel. Yan, Ice District tawag nila dahil ice is malamig, snow dahil hockey area. Nandun yung Rogers Place kasi. So kikita nyo po doon mga Angel, may City Center. Yan po yung shopping mall sa downtown. Katumbas po niyan Core Mall sa Calgary naman.
Ayan, so talagang may pagkakahawig talaga yung Calgary tsaka Edmonton. Kung meron yung Calgary, meron din yung Edmonton. Yan, City Center. Yan po yung katumbas ng Core Mall. At hinahanap ko po mga ka-angel yung nakita ko kahapon. So ayan, pumasok na kami dyan noon mga ka-angel, no, nung pumunta kami sa Edmonton. Mahaba-haba rin po dyan. Yan yung mall na yan, connected sa mga buildings din. Kaya siguro next time po yan, pupuntahan natin next time yan. Kasi wala na tayong time ngayon para makita yun sa loob. At yan. So pansin nyo po, doon din sa kabila, Go Oilers Go. Yan yung parang talagang sinisigaw ng mga taga rito. Go Oilers Go, para yung team nila sa hockey. Talagang supportive yung mga Edmontons ng mga tao. Diyan po mga ganyan yung terminal o yung station po ng train sa right. So balikan natin yung kahapon. So sa mga hindi kabubukas lang po ng TV nila, dito po ay downtown Edmonton mga ka-angel. Mga ka-angel, mag-subscribe po kayo sa channel ko please, Discovery Angel, para tuloy-tuloy ang paglalakwat siya natin. Right po tayo dito mga ka-angel para so mag-right po tayo dito kung clear, walang tao. At talagang malamig pa mga ka-angel. Ay na-expect ko mainit na dahil Mayo na at mag-June na. So another way na naman po ng downtown nila. At talagang super busy po yung street ngayon na yung downtown dahil maraming construction. So ito yung Jasper Avenue. Ngayon yung kabilang dulo niya ay tagos yan hanggang dun sa tinasabi kong office ng IRCC, kung saan pinaprocess ang mga permanent resident natin. Kaya kung magpasa po kayo ng papers for a permanent resident application, naka-address Jasper Avenue, Edmonton. Ito po yung street na ito. At magte-turn right tayo dyan sa may susunod at bumalik tayo doon. So ulitin ko mga ka-angel, dito sa downtown, ang train po nila dito is nasa yung may part na underground, parang subway. So turn right po tayo dito. At kung red light, full stop. If it's clear, we can turn right. Road local traffic, so magle-left tayo dito mga ka-angel. May sign naman doon, so road close ka niya, so magle-left tayo dito.
Talagang busy ang pagko-construct ng mga daan. So ang gawin natin ay bumalik na lang. Baka doon mga ka-angel, bigyan tumagos tayo doon. Kaya tinuro yung araw na doon ang way. So diretsuhin natin. Paul. Oh, yan yung Alberta Aviation Museum mga ka-angel. Pupuntahan din sana natin yan para sa mga bata, kaso wala na rin time mga ka-angel. Maganda raw dyan kasi mga history ng mga aircraft na ginamit ng World War II, tsaka yung mga armas po ng mga plane po ng Royal Canadian Forces. So walang po talaga ang time natin mga ka-angel. So babalikan natin yan pag babalik na naman tayo dito. So ito mga ka-angel, ipapakita ko sa inyo mamaya sa destination natin kung saan po kayo pwede sumakay ng train going to Vancouver, to Saskatchewan, to Winnipeg, all the way po yan ta Toronto, Montreal area, Halifax. So dito po yung terminal ng Via Rail. Kumbaga, yun yung pinaka para kumbaga. So yan mga ka-angel, kung saan sumakay ng train, kung ngayon nyo po mag-drive by or by plane, dito po yung terminal ng Via Rail. So subukan natin pumasok at mag-U-turn tayo dyan. Yan mga ka-angel, yan yung Via Rail na pwede kayong sumakay ng train kung papunta po kayo ng east or west ng Canada, like sa major cities na Vancouver, Toronto, Montreal, Winnipeg. So nakita nyo yan mga ka-angel, at yan po yung terminal. So punta tayo doon mga ka-angel, at yan po ang terminal nya. So may mga schedule po yan, at kung dyan kayo pwedeng sumakay. At titignan natin mga ka-angel kung ano yung tsura. So yan yung Via Rail. Subukan po natin yung dito mga ka-angel, pwede kayong mag-park dito, tapos kung pwede yung iwanan yata ang car nyo dito at sumakay kayo ng train. So ayan mga ka-angel, ayan yung train, ayan yung terminal. So ayan po, dito po yung station ng Via Rail sa Edmonton. Kung gusto niyo po mag-train na mag-travel, subukan nating mag-picture mga ka-angel sa loob at titignan natin kung anong meron doon. Ayan po mga ka-angel ang terminal nya. So ayan, may mga per information po dyan mga ka-angel, oh. So parang mura po siya.
May 200 monthly, weekly 60. Makikita po kasi yan sa website nila. Mapili kayong mag-book doon yung kanyang kung saan lugar po kayo pupunta, at doon kayo kukuha ng ticket. So yun mga ka-angel, ang aking vlog muna ngayon, at pansamantala ko munang i-stop yung aking video, at another video na naman po. So ulitin ko po, dito po yung terminal ng Via Rail sa Edmonton. Type nyo lang po sa Google Map yan kung gusto nyong mag-travel by train going to Vancouver on the west side. May terminal po yan sa Jasper din, or going to the east side, going to Toronto, Montreal, Winnipeg, and Saskatoon. Meron po yan, adadaan po yan yung train. So ingat po kayo lagi mga ka-angel, at stay safe. Ito po ang inyong lingkod at inyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. Salamat po.